Opo, Sir Luis Manzano, alam niyo po, mabait kayo kung sa mabait kasi tumulong din kayo sa akin sa unang banda. Pero sana po, Sir, balik niyo na lang po yung mga pera namin. Halos lumuhod na ang isa sa mga investors na na-scam umano ng Flex Fuel na pagmamayari di umano ng aktor na si Luis Manzano. Nakikiusap ito na sana'y ibalik na umano ang milyong-milyon na binigay nila kay Luis. Yun lamang ang tanging kahilingan ng mga ito upang iatras na nila ang kaso na kanilang isinampa sa NBI laban sa aktor. Ayon sa investor ay nagtiwala umano sila na mag-invest dahil mismong si Luis ang nangako sa kanila na kikita sila. Agad-agad umano silang nag-deposit dahil hindi naman nila naisip na lolokohin sila ng isang kilala at tinitingalang tao sa lipunan. Luis Manzano is the great salesperson. He is a victim of his own Flex Fuel as a chairman, owner. Kami, ano tawag sa amin? Kontrabida. At ikaw ang bida dahil artista ka? Ni Luis Manzano. Oo. Opo. Okay. Sige, kwento lang. Paano? Oo. Doon kasi sa kanyang advertisement, nandun po, pinapaliwanag po doon paano kami kikita, kung sasali kami sa kanyang investment, paano kami kikita, magkakaroon daw po kami ng lifetime passive income. So, birang maliit lang na tao at pangkaraniwang tao lang at gusto lang yung kinikita, sa kagustuhan ko na magkaroon ako ng dagdag na kita para naman sa pag-aaral ng aking mga anak, agad-agad po ako nag-invest, agad-agad po ako nag-deposit. Dahil sa unang-una, si Luis Manzano mismo yung nagkukumbinsi na ito nga, itong company ko, Flex Fuel, ako yung chairman owner dito, ako mag-invest kayo dito, maganda yung magiging result ng income ninyo, kaya sigurado, dahil ako ito, Luis Manzano ito. Kaya agad-agad po akong deposit sa kanya. Okay. Ma'am, huling dalawang bagay na lang. Gaano kasakit na nagtiwala ka, umasa ka, pandemya, ito na yung maaari makakasagot yung sa problema mo sa pera. Dahil may anak ka, may mga pangailan, may mga tao kang kailangan alagaan, tapos nawala yung pera. Ano masakit? Siyempre sir, bilang ordinaryong tao, bilang breadwinner ng family ko, sobrang sakit po yung mawalan ka ng ganong halaga, ang laking halaga. Alam mo yung babagsak yung mundo mo, ni hindi ka natutulog, 2 oras, 3 oras yung tulog mo para maghanap buhay. Lahat na gagawin mo para mabuhay mo yung pamilya mo, ginawa mo. Nagtitinda ako ng isda. Nagtitinda ako ng ano-anong gulay dyan sa labas. Nakita niyo naman yung harapan ko. Yun ang kinabubuhay ko, nagtitinda ako. Inipon ko yung pera, tapos bigla lang mawala. Paano na lang yung kinabukasan ng mga anak ko? Paano na lang, inaasahan ako, paano na lang? Yun lang po sa akin, sir. Kaya po ako naggagalaitin ng ganito kasi hindi po biro ng mawalan ng ganon, lalo na nagtiwala ka sa isang taong mataas sa lipunan, tinitingala. Alam mo yon, ang hirap. Lalo pa, ang hirap ng buhay ngayon, dumaan tayo sa pandemic, dumaan tayo lahat, ang dami nating naranasan. So tapos ganun, mawala-wala lang, magpapakasaya lang sila, sasabihin nila, ganito, ituro si ganito. Wala kaming pakialam doon, sir. Ibalik nila yung pera namin dahil pinaghirapan namin yun. Hindi kami natutulog, 3 oras, 2 oras lang yung tulog namin para mabuhay lang namin yung pamilya namin, para mapakain lang namin yung tama yung mga anak ko, yung mga tao ko. Tapos ganun yung gagawin. Di ba ang sakit? Sobrang sakit. Opo po. Ma'am, sigurado po ako mapapanood ni Mr. Luis Manzano itong interview na to. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Kusapin niyo po siya. Nanonood po siya ngayon. Mamaya po mapapanood po niya ito. Ano po ang direktamente yung gusto niyong sabihin sa kanya? Kusapin niyo po na, sige po ma'am, sige po pagkakataon.
Opo, Sir Luis Manzano, alam niyo po, mabait kayo kung sa mabait kasi tumulong din kayo sa akin sa unang banda. Pero sana po, Sir, balik niyo na lang po yung mga pera namin dahil pinaghirapan din naman po namin yon. Kung sinasabi niyo pong biktima kayo, ano po yung tawag niyo sa amin na mga nakuhanan niyo ng mga pera ng investment? Sana po magkaroon naman po kayo ng konsensya kasi kami po maliliit lang na tao kami. Hindi namin kayang makipaglaban sa inyo. Alam niyo po yon, 3 oras, 2 oras lang yung tinutulog namin para mabuhay ng marangal. Tapos kuhanin niyo pa yung maliit lang yan para sa inyo. Sana po maging sensitive naman kayo sa mga pangangailangan namin at sa mga pera na ininvest po namin sa inyo kasi hindi po biro sa amin yon. Malaking bagay po sa amin yon na para mawala po sa amin ng isang iglap. Kung hindi naman po dahil sa inyo, dahil sa pangalan nyo, hindi po kami para mag-invest. Sana po sir, maawa po kayo sa amin, ibalik nyo na lang po yung pera namin. Pag ibinalik nyo po, close case na po tayo sa NBI. Kahit sa court po, hindi na po namin kailangan pumunta para maghabla pa ng kaso. Kaya sir, nagmamakaawa po ako sa inyo, Sir Luis. Ibalik niyo lang po yung pera namin para matahimik na po tayo. Yun lang po. Maraming salamat po. Ma'am Jinky, sa inyo pa naman, ma'am. God bless you, ma'am. God bless your family. Samantala, mariin namang itinanggi ni Luis Manzano ang paratang sa kanya ng mga investors. Dahil ayon dito ay nakuhaan din naman siya ng mahigit 66 million pesos ng kanyang kasosyo. Ito ay ang kanyang investment sa kasal nila ni Jessie Mendiola. Maging ang aktor ay nanghihingi din ng tulong sa NBI upang maibalik din ang pera na